Movie Recap Tagalog here. Nagsisimula ang kwento sa huling araw ng pagkuha ng isang reality show. Magkatabing nakatayo ang Korean actress na si Cha Moo-hee at ang Japanese actor na si Hiro sa isang napakagandang lugar, habang ang dagat ay tila walang katapusang umaabot sa likuran nila. Hindi sila direktang nagpapalitan ng salita. Sa halip, isang tagasali na nagngangalang Hojin ang nakikinig mula sa ibang lokasyon at ipinapasa ang kanilang mga pangungusap sa pamamagitan ng earpiece. Matapos ang isang tahimik na sandali ng pagmamasid sa tanawin, marahang humarap si Hiro kay Moo-hee at nagsalita. Sinabi niyang mas lalo niyang na-appreciate ang bawat bahagi ng tanawing iyon dahil kasama niya ito. Natigilan si Hojin, humigpit ang kanyang mga daliri at nabarahan ang kanyang lalamunan. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya makapagsalin. Napansin ni Hiro ang katahimikan at hiniling kay Hojin na may iba na lamang siyang isalin. Hindi natin maririnig ang eksaktong sinabi ni Hiro, ngunit sa wakas ay nagsalita si Hojin at sinabi kay Moo-hee, "Kailangan kong malaman ni Cha Moo-hee na labis ko siyang hinahangaan." Nananatiling nakabitin sa hangin ang tanong, mabigat at hindi mabigkas. Damdamin ba yon ni Hiro o sariling puso ni Hojin ang tuluyang nangibabaw? Pagkatapos ay bumalik ang kwento. Isang taon ang nakalipas. Nasa Japan si Hojin noon. Nagtatrabaho bilang tagasalin para sa isang Korean writer na si Mr. Kim. Sa kanilang pag-uusap, kaswal niyang nabanggit na malapit na siyang bumiyahe patungong Spain para sa trabaho. Pagkatapos nilang maghiwalay, sumakay si Hojin sa tren. Hindi alam na inilagay ng tadhana si Cha Moo-hee sa parehong bagon. Pareho silang napunta sa isang maliit na noodle shop na tinatawag na Momo-chan Ramen. Umupo si Hojin sa tabi ni Moo-hee at napansing nahihirapan ito sa paggamit ng translation app sa kanyang telepono. Nang sandaling mapagtanto ni Moo-hee na Korean rin siya, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang batang Italyano sa kabilang mesa ang nagkaroon ng matinding allergic reaction. Si Hojin, na marunong mag-Italyano, ay agad na tumulong. Pinakalma ang pamilya at tinulungan silang maisakay ang bata sa ambulansya. Nang bumalik siya sa noodle shop, nadatnan niya si Moo-hee na tahimik na binabantayan ang kanyang mga gamit. Bilang pasasalamat, humingi si Moo-hee ng tulong sa pagsasalin ng pag-uusap nila ng may-ari ng tindahan. Doon lamang nalaman ni Hojin ang tunay na dahilan ng pagpunta niya roon. Nandoon siya upang harapin ang kanyang dating kasintahan na si Eugene, isang chef sa restoran na iniwan siya para sa ibang babaeng nagtatrabaho rin doon. Nag-atubiliman, nagsalin si Hojin. Mas masakit pa sa inaasahan ni Moo-hee ang katotohanan. Ang kasintahan ni Eugene ay isang mas nakatatandang babae na nagngangalang Eiko at 7 buwan na itong buntis. 3 buwan pa lamang ang nakalilipas mula nang iwan ni Eugene si Moo-hee. Gulat at napahiya, padabog na lumabas si Moo-hee ng restoran. Ilang sandali pa, nilapitan ni Eiko si Hojin at hiniling na iparating niya ang isang mensahe. Ipinaliwanag niyang hindi kay Eugene ang dinadala niyang sanggol, kundi sa dati niyang asawa. Kung mababago ni Moo-hee ang isip ni Eugene, handa raw siyang palayain ito. Nag-aalab ang damdamin, nais ni Moo-hee na bumalik sa loob at harapin silang muli. Tumanggi si Hojin, sinasabing ayaw niyang masangkot sa kaguluhan nito. Ngunit tiningnan siya ni Moo-hee sa mga mata at sinabing ginagawa niya ito dahil sa pag-ibig. Laban sa sariling pag-aalinlangan, pumayag si Hojin. Pagbalik sa loob, tinanong ni Moo-hee si Eiko kung kasama nito si Eugene sa mga linggong bigla itong nawawala. Inamin ni Eiko na oo. Inakusahan ni Moo-hee si Eugene na tinatrato si Eiko na parang kawanggawa lamang. Pinili ni Hojin na huwag isalin ang linyang iyon, ngunit sumagot pa rin si Eiko at ibinunyag ang sarili niyang kwento. Sinabi niyang magkasama na sila ni Eugene mula pa noong estudyante pa ito, ngunit nahulog ang loob nito kay Moo-hee, isang babaeng iniwan ng sariling pamilya. Inakusahan ni Eiko si Moo-hee na ginagamit ang kanyang sakit at pag-iisa upang panatilihin si Eugene sa kanyang tabi. Sa wakas, nabasag ang pagpipigil ni Moo-hee. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang sinasabi niyang ayaw niyang makita ni Eiko ang kanyang pag-iyak. Lumapit si Hojin at marahang niyakap siya. Tinatakpan ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay nagsinungaling siya kay Eiko. Sinabing magkasama silang naglalakbay ni Moo-hee at dumaan lamang doon bilang paggalang. Umalis sila sa restoran at nagpaalam ng may kaunting ilang sa labas. Ilang sandali pa, tumakbong pabalik si Moo-hee, hinihingal. Hindi niya sinasadyang madala ang telepono ni Hojin. Habang nagpapalitan sila nito, nakatanggap si Hojin ng tawag mula sa ina ng batang Italyano. Nagpasalamat itong muli at inialok ang kanilang reserbasyon sa hapunan bilang regalo. Sandaling nag-inlangan si Hojin, saka lumingon kay Moo-hee at tinanong kung nais ba nitong sumama. Sumagot siya ng oo. May ilang oras pa bago ang hapunan kaya magkasama nilang ginugol ang maghapon. Naglakad sila sa lungsod, namasyal, nagkwentuhan at unti-unting naging komportable sa isa't isa. Nalaman ni Hojin na isa palang aktres si Moo-hee, bagaman hindi pa siya gaanong kilala. Nagpunta sila sa isang tahimik na isla at doon nagbukas ng damdamin si Hojin. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Jisun, isang taong minsan niyang minahal. Inaamin niyang pumunta siya sa isla dahil kaarawan ni Jisun at gusto niyang malaman kung gaano pa niya ito namimiss. Ayon sa kanya, ang paghihiwalay nila ay nagsimula sa isang simpleng hindi pagkakaunawaan na kailanman ay hindi nila naayos. Nang maghanap sila ng restoran, pabiru silang nagtalo kung saang
direksyon ito matatagpuan. Nag-alok si Muhi ng pustahan. Kapag siya ang tama, kailangan siyang i-follow ni Hojin sa Instagram. Sakto namang tumawag ang isang lalaking nagngangalang Jinsuk, ang kasalukuyang nobyo ni Jisun. Sinabi nitong nag-away sila ni Jisun at napansin niyang nasa Japan ito. Batay sa Instagram post nito, napagtanto ni Hojin na malamang nasa observatory ng isla si Jisun. Sa panghihikayat ni Muhi, tumakbo siya roon ng buong lakas. Pagdating niya, tumawag muli si Jinsuk. Lumipas ang panahon. Biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Muhi nang mapili siya bilang pangunahing bida sa isang pelikulang zombie. Sa gitna ng shooting, nakipagtalo ang direktor sa stuntman at si Muhi mismo ang nagpresintang gawin ang stunt. Nahulog siya mula sa isang gusali, perpekto ang kuha. Ngunit sa pinakahuling sandali, naputol ang mga safety cable at bumagsak siya sa lupa. Nagising si Muhi sa ospital makalipas ang ilang buwan matapos makoma. Sa panahong iyon, ang pelikulang The Quiet Woman ay naging pandaigdigang sensasyon at ang karakter niyang si Dorami ay nakilala sa buong mundo. Sa ibang lugar, tahimik na nanonood ng balita si Hojin at muling nasilayan ang mukha niya sa telebisyon. Ngumiti siya. Samantala, sa pagbabalik ni Hojin sa South Korea, matapos ang 3 buwang pagkawala, habang nakaupo sa likod ng sasakyan at kaswal na nagkukwento ang kanyang driver tungkol sa mga artista, napunta ang isip ni Hojin sa isang taong hindi niya matakasan, si Cha Muhi. Halos hindi niya namamalayan, binuksan niya ang Instagram, hinanap ang account nito at nag-follow, naging ika-10,000 niyang follower. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpadala siya ng mensahe. Sa mismong oras na iyon, sa ibang shooting set, nadulas si Muhi, bumagsak at nasugatan. Sa kasalukuyan, lumalabas si Muhi sa isang talk show sa Germany. Ilang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang magising siya sa koma at hindi pa rin siya makapaniwala sa naging takbo ng kanyang buhay. Lumagpas na sa 10 milyon ang kanyang Instagram followers at ang kanyang pangalan ay umaalingaw-ngaw lampas sa anumang naisip niya noon. Sa backstage, sumulyap siya sa salamin at biglang natigilan. Ang refleksyong nakikita niya ay hindi siya kundi si Dorami, kalmado, ngunit nakakabahala. Tila ba sinundan siya ng karakter pabalik sa realidad. Samantala, dumating si Hojin sa isang malaking bahay na dating pag-aari ng kanyang lolo. Sa loob, nadatnan niya si Mr. Kim na mainit na tinatanggap ang mga panauhin at hinihikayat silang manatili, na para bang buhay pa rin ang bahay sa mga alaala. Nalaman ni Hojin na matalik na kaibigan ng kanyang lolo si Mr. Kim. Tahimik ngunit matatag, hiniling niya rito na sabihan ng kanyang ina na alisin na ang lahat ng gamit nito sa bahay. Balak niyang ibenta ito at magpatuloy sa buhay. Habang lumilipas ang panahon, may mga taong nakapansin kay Hojin sa isa sa mga Instagram photo ni Muhi at nagsimulang kumalat ang mga haka-haka online. Sa parehong panahon, ipinaalam kay Muhi na i-interviewin siya ng Vogue Singapore. Kumuha ng interpreter ang kanyang team at nang pumasok siya at makita si Hojin na naghihintay, tunay siyang nagulat. Sa gitna ng panayam, lumabas ang tanong tungkol sa lalaking nasa kanyang Instagram photo. Ipinaliwanag ni Muhi na isa lamang itong taong minsang tumulong sa kanya. Bagaman inamin niyang may kakaibang alindog ang ideya ng pagkikita ng isang mabait na estranghero. Pagkatapos ng interview, humiling si Hojin na makausap siya ng pribado. Inamin niyang sinadya niyang kunin ang trabahong iyon dahil may gusto siyang itanong sa kanya. Ngunit puno ang schedule ni Muhi, kaya napilitan siyang maghintay habang isinasagawa nito ang susunod na appearance, isang talk show. Habang nasa makeup room si Muhi kasama ang kanyang assistant, narinig ni Hojin ang kanyang boses mula sa labas ng pinto habang inaamin itong palagi niyang naiisip ang mga alaala nila sa Japan. Pinanood siya ni Hojin sa talk show, halatang nabibighani. Nang matapos iyon, magkasabay silang naglakad at iminungkahi ni Muhi na maghapunan sila bilang kapalit ng pagkain na hindi nila natuloy noon. Pumayag si Hojin, ngunit iginiit na saglit lamang iyon. Sa kanilang pag-uusap, diretsahan niyang hiniling na tanggalin ito ang larawang ipinost tungkol sa kanya. Ipinaliwanag na nagdudulot iyon ng mga maling haka-haka. Nagatubili si Muhi, sinabing baka mas lalo lamang magdulot ng chismis ang pagbura nito. Sa wakas, ibinunyag ni Hojin ang tunay na dahilan. Ayaw ni Hojin na malaman ni Jisun na pumunta siya sa isla sa mismong kaarawan nito. Nagulat si Muhi nang malaman na hindi naman pala talaga niya pinuntahan si Jisun. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Hojin na kukontakin niya ang manager nitong si Yongyu kapag nakapagpasya na siya ng tuluyan tungkol sa litrato. Habang pauwi, may kaswal na nabanggit si Yongyu na ikinayanig ni Muhi. Dinalaw pala siya ni Hojin sa ospital noong nasa koma pa siya. Bago pa naging matagumpay ang pelikula at bago pa siya sumikat, tahimik na namuo ang kanyang pag-uusisa at paulit-ulit na umikot sa isip niya ang pangalang Jisun. Kinagabihan, umuwi si Hojin at binuksan ang isang drawer. Kinuha ang maliit na anting-anting. Habang hawak iyon, naalala niya ang Japan, ang araw na nakilala niya si Jisun at kung paano sila bumili ng magkaparehong anting-anting na animoy magsisilbing gabay para magkita silang muli balang araw. Ngunit nang muli niya itong makita, katabi na ito ng kaibigan niyang si Jinsuk at ipinakilala bilang nobya nito. Hindi nagtagal, nag-message si Hojin kay Yongyu at hiniling na burahin na ang litrato. Pumayag si Muhi. Habang nasisilayan niya ang telepono ni Yongyu, napansin niya ang paulit-ulit na mensahe ni Hojin noon. Paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan habang siya'y walang malay, nag-aalala sa kanyang kalusugan. Mag-isa sa loob ng kanyang van, tinawagan ni Muhi si Hojin at nagpasalamat sa pagdalaw nito sa ospital. Kasabay nito, tuluyan nang natuklasan ni Yongyu kung sino si Jisun, isang producer na kilala niya. Sa gulat, nabanggit niya ito ng malakas. Narinig ni Hojin ang lahat sa kabilang linya at nagbago ang tono ng kanyang boses. Lumitaw ang sakit at pagkadismaya. Dahil sa konsensya, dumiretso si Muhi sa bahay niya upang humingi ng paumanhin ng personal. Inamin niya ang kanyang pag-uusisa. Matapos ang mahabang katahimikan, pinapasok siya ni Hojin sa loob. Sinabing mas mabuting masagot na ng buo ang kanyang
kuryosidad upang hindi na siya muling madamay. Sa loob ng tahimik na bahay, ipinaliwanag ni Hojin ang lahat. Nakilala niya si Jisun sa isang biyahe, ngunit hindi na sila muling nagkita noon. Nang mag-cruise muli ang kanilang landas, may relasyon na ito kay Jinsuk. Tahimik na nakinig si Muhi, saka nagtanong kung nag-iba kaya ang lahat kung natuloy ang hapunan nila noong araw na iyon. Tapat na sumagot si Hojin, hindi. Taon-taon siyang bumabalik sa isla tuwing kaarawan ni Jisun, at hindi kailanman tuluyang naglaho ang kanyang damdamin. Tinawanan iyon ni Muhi, sinabing nais lamang niyang tiyaking wala itong nararamdaman para sa kanya. Sumang-ayon si Hojin at sinabing mas mabuting hindi na sila magkita muli kahit patuloy niya itong susuportahan mula sa malayo. Lumipat ang tagpo sa isang film festival sa Tokyo. Naglakad si Muhi sa red carpet habang walang humpay ang pag-flash ng mga kamera. Bigla niyang muling nakita si Dorami. Lumapit ang figura at itinulak siya. Sa kanyang paningin, nahulog si Muhi sa isang madilim at walang katapusang hukay. Nagbalik siya sa realidad nang saluhin siya ng isang Japanese actor sa tamang sandali na nagdulot ng kaguluhan sa mga reporter. Pagkaraan, matapos ang isang trabaho, bumalik si Hojin sa kanyang hotel. Sa labas ng kanyang silid, nadatnan niya si Muhi na nakayukong nakaupo sa sahig. Umaagos ang kanyang mga luha habang tumitingala sa kanya at marahang umaamin na ang kanyang festival, ang panahong inakala niyang hindi magtatapos, ay unti-unti nang nagwawakas. Samantala, sa kaguluhan sa red carpet, huminto ang sasakyan ni Muhi at sa likod nito ay may isa pang sasakyang dumating. Sa loob nito ay si Hiro. Pinanood niya si Muhi habang lumalakad sa carpet. Patuloy ang pag-ilaw ng mga kamera. Hinintay niyang lumipas ang sandali nito, ngunit bigla itong natigilan. Naramdaman niyang may mali at ayaw niyang sayangin ang pagkakataon kaya bumaba rin siya ng sasakyan. Sa mismong sandaling bumagsak si Muhi, naabutan niya ito at nasalo. Kapwa sila nabalot ng spotlight. Samantala, sa ibang lugar, nire-review ng mga producer ng isang travel reality show ang mga posibleng tambalan para sa kanilang bagong proyekto. Naghahanap sila ng babaeng aktres na makakatambal ni Hiro. Nang makita nila ang clip kung saan nasalo ni Hiro si Muhi sa red carpet, nagkatinginan sila. Natural ang chemistry, hindi planado, tila eksena sa pelikula. Walang pag-aatubili, nagpasya silang perpektong ipares ang dalawa. Sa Japan, dinala ni Hojin si Muhi sa isang doktor na matagal na niyang kakilala. Sa loob ng tahimik na klinika, ipinaliwanag ni Muhi na nakilala siya ni Yongyu sa hotel, kaya nalaman niya kung saan pupunta nang mangailangan siya ng tulong. Nag-atubili siya bago humingi ng gamot para sa anxiety. Sa kadahan-dahang inamin ang mga pangitain kay Dorami na patuloy na gumugulo sa kanya. Inamin din niyang nasangkot siya sa isang matinding aksidente noong bata pa siya. Isang trahedyang kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang, ngunit wala siyang maalala tungkol dito. Sa isip ni Hojin, biglang sumagi ang isang alaala. Naalala niyang minsan niyang narinig ang mga kamag-anak ni Muhi sa ospital. Sinasabing pinutol na nito ang ugnayan sa kanila at iginiit na wag na silang kailanman kontakin pa. Sa kasalukuyan, niresetahan ng doktor si Muhi ng gamot at pinayuhang sumailalim pa sa karagdagang pagsusuri pagbalik niya sa Seoul. Habang palabas sila, marahang pinaalalahanan siya ni Hojin na alagaan ang sarili at binalaan na wag uminom sa event na dadaluhan niya ng gabing iyon. Sa party, nagkita sila ni Hiro. Inaasahan ni Hiro ang pasasalamat sa pag-aakalang nakilala siya ni Muhi bilang lalaking sumalo sa kanya. Sa halip, kaswal itong nag-assume na gusto lang niya ng litrato kasama siya. Kitang-kita ang pagkalito sa mukha ni Hiro. Hindi siya nakilala ni Muhi. Ilang sandali pa, nakipag-ugnayan ang mga producer ng travel show kay Hojin at inalok siyang maging interpreter. Dahil ikot ang programa sa iba't ibang bansa, mahalaga ang kanyang kakayahan sa wika. Nagulat si Hojin nang malaman niyang si Jisun ang nagrekomenda ng kanyang pangalan. Kinagabihan, nakipagkita si Jinsuk kay Hojin para kumain. Malaya ang daloy ng inumin at lalong nalasing si Jinsuk. Sa isang pabiglang sandali, ibinunyag niyang balak na niyang pakasalan si Jisun sa loob ng isang buwan. Nang dumating si Jisun para sunduin siya, kaswal nitong tinanong si Hojin tungkol sa alok na TV show. Napagtanto ni Hojin na kung tatanggapin niya ang trabaho, makakaiwas siya sa pagdalo sa kasal, kaya pumayag siya. Ngunit may isa pang sorpresa ang naghihintay sa kanya sa studio. Pagpasok niya, napagtanto niyang si Muhi ang pangunahing aktres ng show. Sa isang paunang interview, biglang nakita na naman ni Muhi si Dorami. Nayanig ang kanyang kumpiyansa, nauutal ang kanyang mga sagot, at nabalot ng ilang ang silid. Sa break, sinabi ni Yongyu kay Muhi na malamang ay naroon lang si Hojin dahil hiniling iyon ni Jisun. Nang sa wakas ay nagkaroon sila ng sandaling mag-isa, agad naramdaman ang tensyon. Inamin ni Muhi na normal ang resulta ng kanyang medical tests, ngunit patuloy pa ring nagpapakita si Dorami. Pinagsabihan siya ni Hojin dahil hindi niya inaalagaan ang sarili. Bilang tugon, sinadya niyang banggitin si Jisun. Tinatamaan ang kanyang kahinaan. Gumanti si Hojin. Inaming tinanggap lamang niya ang show upang makaiwas sa kasal ni Jisun. Lumala ang kanilang pagtatalo. Umabot sa pagdududa kung kaya ba nilang magtrabaho ng magkasama, gayong napakarami na nilang alam tungkol sa isa't isa. Sa huli, nagpasya si Hojin na umatras. Pagkaalis niya, pumasok si Muhi sa elevator. Sa loob, naghihintay si Dorami. Pagsara ng mga pinto, walang awang tinukso siya nito. Nilamon siya ng takot. Napasigaw si Muhi at bumagsak habang bumababa ang elevator. Pagbukas ng pinto, natigilan ang staff ng show. Nakatitig sa kanya habang nakayukong nasa sahig. Sa hiya, pilit nang umiti si Muhi at nagkunwaring ayos lang. Saka sinabi kay Yongyu na umalis na sila agad. Samantala, sa bahay, napagmasdan ni Hojin at Mr. Kim ang isang lumang litrato ng pamilya. Makikita roon ang mga magulang ni Hojin, si Hojin mismo, at si Jinsuk, na ipinanganak sa ibang ina. Matamang tiningnan ni Mr. Kim ang larawan, saka marahang binanggit si Muhi. Pinapaalalahanan si Hojin na minsan
ay mas matalim ang kanyang mga salita kaysa sa kanyang intensyon. Naghahanap ng kapayapaan, nakipag-ugnayan si Muhi kay Hojin at humiling na magkita sila. Sa tahimik na hapunan, nagkapatawaran sila sa masasakit na salitang nabitiwan. Hindi na muling nakipag-ugnayan ang mga producer kay Muhi at tila tinanggap na niyang tapos na yon. Pinag-usapan nila ang Aurora Borealis, isang tanawing kapwa nila na isa nang makita sa show. Biglang tumawag si Yongyu. Napili pa rin pala siya sa travel show. Ang ginhawa ay agad na palitan ng takot habang muling sumiklab ang kanyang anxiety. Napagtanto niyang si Hojin lamang ang tunay na makakatulong sa kanya, kaya tumingin siya rito at hiniling na samahan siya. Matapos ang sandaling pag-aatubili, pumayag si Hojin. Samantala, sa paunang interviews, kung saan nalaman ni Hiro at Muhi kung sino ang makakasama nila sa paglalakbay, nagliwanag ang mukha ni Muhi sa tahimik na ginhawa. Sobrang nasurpresa sa kanilang tambalan. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Hiro. Maayos ang kanyang ekspresyon, ngunit may matalim na tensyon sa likod ng kanyang kalmado. Ang unang destinasyon ng show ay Canada. Nag-check-in ang cast at crew sa hotel at nag-adjust sa bagong kapaligiran. Doon lamang tuluyang naunawaan ni Muhi ang katotohanan. Si Hiro ang lalaking sumalo sa kanya sa red carpet. Bumalik sa kanya ang alaala. Tinanong niya si Yongyu tungkol kay Hojin, ngunit mariin siyang sinabihan nitong tigilan na ang pag-aalala rito at mag-focus na lamang kay Hiro. Samantala, malayo sa pagiging masigla si Hiro pagdating sa pakikipagtrabaho kay Muhi. Napansin ang kanyang pag-aatubili, kaya namagitan si producer Kim at kinumbinsi siyang ituloy ang proyekto, habang tahimik na sumusuporta si Hojin sa usapan. Ngunit may isang pakiusap si producer Kim kay Hojin. Kailangan niyang ilihim ang pag-aalinlangan ni Hiro. Kapalit nito, may sarili ring kahilingan si Hojin. Nais niyang tawagin ng buong staff si Muhi sa tunay nitong pangalan, hindi bilang Dorami. Pagbalik sa hotel, dumating si Hojin sa kwartong kasama niya si Yongyu at kaswal na nagtanong kung gusto ba ni Muhi si Hiro. Tapat na sumagot si Yongyu na oo. Kalaunan, ikinuwento niya ito kay Muhi. Ginawang dahilan si Yongyu, nagpunta si Muhi kay Hojin, ngunit agad nitong nabasa ang kanyang pakay. Naglakad sila at nagkumustahan. Nabanggit ni Hojin na ikakasal ang kanyang kapatid sa susunod na linggo. Tungkol naman kay Dorami, inamin ni Muhi na palagi pa rin niya itong nakikita. May kasamang masasakit na panunukso at malulupit na salita ang mga pangitain. Marahang sinabi ni Hojin na ang mga salitang iyon ay sarili niyang mga iniisip, mga takot na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit nahihirapan si Muhi na ipaliwanag iyon. Para bang ibinubunyag niya ang pinakapersonal na pahina ng kanyang talaarawan. Hindi lamang si Muhi ang ginugulo ng multo ng nakaraan. Nagising si Hiro mula sa isang bangungot kung saan nagpakita si Dorami. Kalaunan, sinabi ng kanyang assistant na may inihahandang sorpresa si Muhi para sa una nilang opisyal na pagkikita at iminungkahing maghanda rin siya. Inamin ni Hiro ang tunay na dahilan ng kanyang pagkainis. Hindi dahil hindi siya nakilala ni Muhi. Ang kinaiinis niya ay ang posibilidad na masira ng imahe nitong zombie ang maingat niyang binuong romantic persona. Tinanong ni Muhi si Hojin kung ano talaga ang tingin ni Hiro sa kanya. Ngunit tumanggi itong sumagot. Iginiit ni Hojin na ang tungkulin niya bilang interpreter ay magsalin ng mga salita, hindi ng damdamin. Gayunman, nagbigay siya ng isang payo. Huwag niyang pakinggan si Dorami. Kahit pa ang mga salitang iyon ay kahawig ng kanyang pinakamalalim na insecurities. May sasabihin pa sana si Hojin, ngunit naistorbo sila ni Yongyu, kaya napilitan si Muhi na umalis. Di nagtagal, naghanda ang crew para sa unang opisyal na tagpo ng dalawang artista. Inilagay sina Muhi at Hiro sa isang parke, konektado lamang sa pamamagitan ng earphones habang si Hojin ang nagsasalin sa pagitan nila. Nagpakawala si Hiro ng mga lobo at hiniling kay Muhi na sundan ang mga ito. Tumakbo siya habang unti-unting hinihingal. Tahimik, nang walang nakakapansin, tinulungan siya ni Hojin na mas mabilis na matunton si Hiro. Nang patagong-laytin ni Hiro ang pelikula ni Muhi, pinagaan ni Hojin ang pagsasalin ng mga salita nito. Sa huli, inabot ni Muhi kay Hiro ang isang pusong gawa sa mga dahon ng mapol. Pabulong na sinabi ni Hiro, ito na ang pinakamasama. Malinaw itong narinig ni Hojin. Biglang napasukan ng alikabok ang mata ni Hiro at natanggal ang kanyang contact lens. Tumanggi siyang ipagpatuloy ang shooting, sinabing wala siyang kapalit. Natigil ang buong production. Hinarap ni Hojin ang manager ni Hiro na si Nanami at iginiit na agad at tahimik nilang solusyonan ang problema. May ibinulong si Nanami na maaaring magpabago ng isip ni Hiro. Tinipon ni Hojin ang lahat ng Korean snacks na dala ni Yongyu at inilagay sa isang bag. Sinabing pupunta siya sa downtown para makipagkita sa isang kaibigan. Sumama si Muhi, nais humingi ng paumanhin kay Hiro tungkol sa pusong dahon at sa abalang na idulot nito. Binalaan siya ni Hojin na wag lalapit kay Hiro nang wala siya. Nakipagkita si Hojin sa kanyang kaibigan at ipinagpalit ang bag ng mga merienda sa isang manipis na sobre. Habang wala siya, nakita ni Muhi si Hiro sa kalsada, kalmadong kumukuha ng litrato, tila walang anumang problema. Muling nagpakita si Dorami sa kanyang tabi at inudyukan siyang batuhin ito ng bato. Kinuyom ni Muhi ang kanyang kamao ngunit napigilan ang sarili. Napansin siya ni Hiro at lumayo. Ilang sandali pa, dumating si Hojin at sinabi ang totoo. Hindi talaga ginusto ni Hiro na siya ang makasama sa show. Pagkatapos, hinarap ni Hojin si Hiro at iniabot ang manipis na sobre. Anuman ang laman nito ay tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Hiro. Umayag siyang ipagpatuloy ang shooting. Agad hinanap ni Hojin si Muhi ngunit naka-off ang telepono nito. Sa biyahe pabalik, inamin ni Hojin na hindi niya naisali ng buo ang lahat ng sinabi ni Hiro kanina. Nangako rin siyang mula ngayon ay isasalin niya ang lahat ng sasabihin ni Muhi, kahit pa mga mura, kahit labag iyon sa personal niyang panuntunan. Pagbalik sa set, sinunod ni Muhi ang payo ni Hojin at tumangging magpakaliit. Diretso siyang lumakad
naglakad papunta kay Hiro. Itinaas ang kamao na tila susuntok, ngunit sa huling sandali ay ibinuka ang kamay at ginawang hugis puso. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hiro. Nabunyag ang katotohanan tungkol sa sobre. Matagal nang nais ni Hiro na manood ng isang ice hockey game at nagawa ni Hojin na makakuha ng mga tiket para rito. Isang flashback ang sumunod. Nakaupo si Hiro kasama ang writer ng show, ang producer at si Hojin. Sinabi ng writer kay Hiro na huwag niyang pilitin ang pagngiti kung hindi naman niya talaga nararamdaman iyon, kundi manatiling bukas sa posibilidad na balang araw ay magustuhan niya si Muhi. Nangako si Hiro na kung sakaling mahulog man ang loob niya rito, aamin siya ng tapat. Sa pagtakbo ni Muhi palapit kay Hojin, ay bigla siyang natigilan nang makita niyang kaharap nito si Jisun. Samantala, sa paglalakbay ni Hiro at Muhi sa iba't ibang lugar sa Canada, nakikilahok sa mga aktibidad na inihanda para sa show. Laging nakangiti si Muhi, maliwanag at masayahin sa paraang hindi pilit. Napansin iyon ni Hiro at naintriga. Napansin ni Nanami ang kanyang pagkalito at sinabi nitong mukhang totoong masaya si Muhi, parang isang babaeng nasa date kasama ang lalaking gusto niya. Nang masiglang makakita si Muhi ng isang 4-leaf clover, tahimik siyang pinanood ni Hiro at Hojin mula sa malayo, kapwa naaakit sa kanyang saya. Habang magkatabing nakatayo si Hiro at Muhi at pinapanood ang paglubog ng araw, marahang sinabi ni Muhi na iyon ang pinakamagandang sunset na nakita niya dahil hindi niya ito pinapanood ng mag-isa. Kalaunan, nalaman niyang kinailangang umuwi ni producer Kim dahil sa isang emergency at may bagong producer na papalit. Para bang hindi pa sapat ang problema, lalo pang lumiit ang tsansang makita nila ang Aurora Borealis. Nang kanselahin ang shooting kinabukasan, nagpasya sina Muhi at Yongyu na uminom habang nagdi-dinner. Nadismaya si Muhi nang marinig na mag-isang pumunta si Hojin sa isang bookstore. Pagbalik ni Hojin sa hotel, nadatnan niya si Yongyu na lasing at tulog at si Muhi na suot ang kanyang salamin. Ipinaliwanag niyang gusto niyang makita ang mundo sa paraang nakikita niya ito. Lumabas si Muhi suot pa rin ang salamin at sumunod si Hojin upang kunin iyon, ngunit sa kanya napagtantong naiwan niya ang susi ng kanyang kwarto sa loob. Doon naman naalala ni Muhi na naiwan din niya ang sarili niyang susi. Wala silang mapuntahan, kaya nauwi sila sa magdamag na pag-uusap. Nagbahagi ng tahimik na mga sandali hanggang sa tuluyang makatulog si Muhi. Kinaumagahan, magkasama silang naglakad papunta sa isang malapit na farmer's market. Sa isang maliit na diner, ipinaliwanag ni Muhi na sinusubukan niyang makalikom ng 7 4-leaf clovers. Naniniwala siyang magdadala iyon ng swerte at magbibigay daan upang makita nila ang Northern Lights. May pagdududa si Hojin, ngunit sinabi ni Muhi na kailangan lang niyang maniwala. Maya-maya, umalis sandali si Hojin upang may asikasuhin. Habang hinihintay siya, naligaw si Muhi ngunit nakakita ng isa pang 4-leaf clover at tumakbong hinanap siya. Sa halip, si Hojin ang nakasalubong si Jisun na kararating lamang mula sa airport. Ibinunyag nitong siya ang papalit kay producer Kim. Pagdating ni Muhi at makita silang magkasama, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Samantala, tinanong ni Hiro si Nanami kung naniniwala ba talaga itong gusto siya ni Muhi. Ayaw niyang paasahin ito, kaya nagpasya siyang maging mas malamig ang pakikitungo rito. Sa loob ng sasakyan, muling nagpakita si Dorami at kinutya si Muhi. Ibinunyag na nasa kanya pala ang keycard ng kanyang kwarto mula pa kanina. Inudyukan siya nitong tanungin si Jisun tungkol sa kasal nito sa susunod na linggo. Malabong sumagot si Jisun. Sinabing siya lamang ang available na producer. Habang patungo sina Jisun at Hojin sa hotel ni Hiro, mag-isa namang naghihintay si Muhi kay Yongyu. Sa loob ng hotel, muling tinanong ni Hojin si Jisun tungkol sa kasal, ngunit iniwasan lamang niya ang usapan. Isang flashback ang nagpakita kay Jinsuk na minsang nagsabing gusto na niyang matapos agad ang kasal. Isang bagay na labis na ikinadismaya ni Jisun. Habang nagjo-jogging, nakita ni Hiro si Muhi na mag-isang nakaupo sa isang bangko. Ibinuhos niya rito ang kanyang nararamdaman. Kahit kakaunti lamang ang naintindihan ni Hiro sa kanyang mga salita, inamin niyang ayaw na niyang lumitaw ang Aurora Borealis ngayong narito na si Jisun. Kinagabihan, sabay-sabay naghapunan ang buong crew. Sa gitna ng pagkain, inihayag ni Jisun na ipagpapaliban niya ng isang linggo ang kanyang kasal para sa kapakanan ng show. Isang alaala ang sumagi. Tinatanong noon ni Muhi si Hojin kung paano nito nagagawang mahalin ang isang tao ng napakatagal. Ikinumpara ni Hojin iyon sa isang horror movie na gusto na niyang matapos ngunit hindi niya matakasan. Kalaunan, sinubukan ni Muhi na aliwin si Hojin. Sinabi niyang sa pagkakataong ito, tumakbo siya palayo kasama ang isang taong kayang protektahan siya. Mapait na sumagot si Hojin na sinubukan na niyang lumapit sa iba, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sinabi niyang manatili lamang siya kung handa siyang maging panakipbutas. Nasaktan, tinawag siyang masama ni Muhi at lumayo. Kinabukasan, bumiyahe ang buong crew palabas ng bayan para sa isang night shoot sa ilalim ng hilagang mga ilaw. Habang nagsisimula ang paghahanda, sinabi ni Jisun kay Muhi na nasangkot si Hojin sa isang maliit na aksidente sa sasakyan. Habang inaasikaso niya ang sitwasyon, si Nanami muna ang magsisilbing tagasalin. Natapos ang shoot ng walang bakas ng Aurora. Napansin ni Hiro ang pagbabago ng kilos ni Muhi at binanggit ito kay Nanami. Nang mapagtanto ni Nanami na kay Hojin talaga nakatuon ang damdamin ni Muhi, inakala niyang baka nagkamali siya ng interpretasyon. Kalaunan, pumasok si Yongyu sa tent ni Jisun para dalhan siya ng pagkain at hindi sinasadyang nasagot ang tawag ni Jinsuk. Habang nagsasalita si Jinsuk, naging malinaw na nakansela ang kasal at gusto niya itong ituloy muli. Nataranta si Jisun, tinakot si Yongyu at mahigpit na binilinan na huwag magsabi kaninuman. Nang sa wakas ay makabalik si Hojin, tinawag niya si Muhi sa labas para kausapin. Umingi siya ng tawad, iniisip
Iniisip na nasumpa niya ito at nagkatotoo ang kanyang sinabi. Pinanatag siya ni Hojin at tahimik na itinuro ang langit. Sa itaas nila, sumayaw sa dilim ang Aurora Borealis. Ibinunyag niya na habang inaasikaso ang aksidente, natagpuan niya ang ikapitong 4-leaf clover. Nakiusap si Muhi na manatili pa sila sandali at pagmasdan ang mga ilaw. Sa isang maikling flashback, makikitang natagpuan ni Hojin ang keycard ng kwarto ni Muhi habang ito'y natutulog at napagtanto niyang nagsinungaling siya. Sa huling tagpo, makikitang ginagamit ni Hojin ang flashlight ng kanyang telepono para maghanap ng 4-leaf clover, habang kaswal na nakikipagkwentuhan ang kanyang driver sa driver ng kabilang sasakyan. Samantala, magkatabing nakatayo sina Muhi at Hojin sa ilalim ng Aurora Borealis. Kumikinang ang langit sa ibabaw nila, buhay na buhay sa kulay. Tahimik na hinihiling ni Muhi na sana'y magkatotoo kahit paano ang tila imposible niyang pag-asa na makasama si Hojin. Takot siyang panoorin ang unti-unting pagliit ng liwanag, kaya iminungkahi niyang umalis na sila habang maganda pa ito. Pagbalik sa kampo, tapat na kinausap ni Yongyu si Jisun. Sinabi niyang wag na nitong balikan si Jinsuk kung nagloko ito dahil ang pagtataksil ay linyang kapag nalampasan, hindi na mabubura. Nang tumawag muli si Jinsuk, mahinahong sinagot siya ni Jisun at sinabing nagtaksil din siya rito at tapos na ang kanilang relasyon. Pagkababa ng tawag, tinanong ni Yongyu kung totoo bang nagloko siya. Sumagot si Jisun na balak pa lamang niyang gawin iyon. Nahihirapan si Yongyu na unawain ang kanyang lohika. Nang mabanggit ang pangalan ni Hojin, sinabi ni Jisun na hindi siya magtataksil kasama nito dahil minsan niya itong minahal. Samantala, inihatid ni Hojin si Muhi sa kanyang kwarto sa hotel. Halatang nainis siya nang magsimulang magkwento si Muhi tungkol kay Hiro, lalo na ang mga dimples nito. Kinabukasan, nagtungo ang team sa nakatakdang lokasyon ng shoot, ngunit sarado ang mga gate dahil sa pagkakaiba ng petsa. Habang naghihintay, napansin ni Muhi si Hiro na kumukuha ng mga litrato. Naglaan sila ng oras na magkasama, medyo awkward na nag-uusap gamit ang translation app. Muntik nang tanungin ni Hiro kung gusto ba siya ni Muhi, ngunit napigilan niya ang sarili sa tamang sandali. Nang sa wakas ay magbukas ang mga gate, magkasamang naglakad sina Muhi at Hojin. Binanggit ni Hojin na lumaki siya sa Estados Unidos at nakapunta na siya roon dati. Sinubukan niyang dalhin si Muhi sa isang malapit na talon, ngunit sa isang tahimik na lawa sila napadpad. Nagtawanan sila at nagkunwaring ang lawa na iyon ang talon na hinahanap nila. Sa banayad na sandaling iyon, biglang hinalikan ni Muhi si Hojin. Halos agad siyang napaatras sa gulat at nabiglang sinabi na si Dorami ang may pakana. Nang gabing iyon, naglaro ng kompetitibong mga laro ang buong team. Nanalo ang team ni Hojin laban sa team ni Muhi. Ngunit si Hiro, kahit natalo, ang bumili ng inumin para sa lahat. Kalaunan, nagpaalam sina Hiro at Muhi. Alam nilang muli silang magkikita sa Italy. Pagkaalis ni Muhi, tahimik na sinabi ni Nanami na tila nagbago ang isip ni Hiro tungkol sa kanya. Sa loob ng bar, tinanong ng writer ng show na si Miss Cha si Hojin kung papayag ba siyang sumali sa isa sa kanyang dating variety shows. Tumanggi si Hojin, sinabing hindi iyon ang estilo niya. Ngumiti si Miss Cha, hindi nagulat, at binanggit na sinabi ni Jisun na matagal nang may gusto si Hojin sa isang tao. Nabigla siya sa komentong iyon. Napatingin siya kay Jisun, iniisip kung gaano karami ang alam nito. Napansin ni Muhi ang kanyang tingin at biglang inanunsyo na aalis na siya dahil maaga ang flight niya pabalik ng Seoul. Mag-isa sa kanyang kwarto, muling nagpakita si Dorami. Tinatanong si Hojin sa loob ng isipan ni Muhi kung bakit siya nagpapanggap na walang nangyari at kung may halaga ba sa kanya si Muhi. Isa pang pangitain ang sumunod. Isang mas batang Muhi ang tumatakbo papunta sa balkonahe at nahulog. Sa sumunod na katahimikan, iniisip ni Muhi na alam na niya ang sagot. Naniniwala siyang hindi siya kayang mahalin. Kinaumagahan, nagulat siya nang magpakita si Hojin at mag-alok na ihatid siya sa paliparan. Habang nasa biyahe, inamin ni Hojin na hindi siya nakatulog dahil sa halik. Pareho nilang inamin na inakala ng bawat isa na wala itong pakialam. Sinabi ni Hojin na sinusubukan niyang ayusin ang kanyang nararamdaman at nagpasya siyang kausapin si Jisun. Inamin ni Muhi na ayaw na niyang magpanggap na maayos ang lahat. Nangako si Hojin na tatawagan siya pagkatapos niyang makausap si Jisun. Sa paliparan, ipinahayag ni Yongyu ang kanyang pag-aalala. Ibinunyag niya na hindi na itutuloy ni Jisun ang kasal at nagtataka siya kung sapat ba ang nararamdaman ni Hojin para kay Muhi upang hindi na iyon makaapekto sa lahat. Biglang kinabahan si Muhi. Agad siyang nagpasya na kailangan niyang bumalik at kausapin si Hojin bago pa ito makipagkita kay Jisun. Sa isang maikling flashback, makikitang nakikinig sina Muhi at Hojin sa isang kanta ni Cory Lane habang nasa kotse. Sinabi ni Muhi na dapat maging kanilang kanta iyon mula ngayon. Sa kasalukuyan, naghahanap si Hojin ng plaka ng parehong artist sa isang bookstore. Doon, nakasalubong niya si Jisun at hiniling na makausap ito ng pribado. Ikinuwento ni Jisun ang tungkol sa kanyang kasal at nagulat si Hojin sa balita. Samantala, nagmamadaling hinanap ni Muhi si Hojin sa buong lungsod. Pagdating niya sa bookstore, nakita niyang magkasamang nag-uusap at nagngingitian sina Hojin at Jisun. Parang lumubog ang kanyang puso. Nagpakita si Dorami at sinabihan siyang magpanggap na wala siyang alam, tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya. Tinalikuran ni Muhi ang eksena at tumakbo palayo, ngunit nakita siya ni Hojin at sinundan. Naabutan niya ito at napahinto. Sumunod ang isang emosyonal na pagbuhos ng damdamin mula kay Muhi. Inakala niya ngayong alam na ni Hojin na hindi na magpapakasal si Jisun. Hahabulin na nito ang dating minamahal. Inamin niyang nasaktan ang kanyang pride nang hindi nito suklian ang kanyang damdamin, kaya sinubukan niyang paibigin ito sa kanya. Ngayon, sabi niya, susuko na siya. Kung ipagpapatuloy pa niya ito, lalo lang siyang magmumukhang tanga. Labis na nayugyog si Hojin. Pumayag siyang dito na tapusin ang lahat. Sinabing maaaring nadala rin siya ng emosyon ito. Gayunman,
inamin din niyang hanggang sa sandaling iyon, totoong gusto niyang makasama si Muhi. Habang papalayo siya, huli na nang mapagtanto ni Muhi ang kanyang pagkakamali. Isang flashback ang nagpakita ng usapan ni Hojin at Jisoo. Inamin ni Hojin na may isang taong pumasok sa buhay niya at binaligtad ang kanyang mundo. Ipinakita sa kanya ang mas maliwanag na bahagi nito. Sa kasalukuyan, bumalik si Muhi sa paliparan na lumuluha. Sa eroplano, napansin ni Hiro na matagal na siyang hindi gumagalaw at marahang tinanong kung ayos lang ba siya. Makalipas ang 2 linggo, bumalik ang kwento sa Seoul. Nasa bansa na muli si Hiro at sinabi ni Nanami na pumunta si Muhi sa isang live music concert. Tahimik na nagkomento si Hiro tungkol sa ginawa nito sa kanya. Sa isang concert hall para sa klasikal na musika, biglang napagtanto ni Muhi na ang interpreter na nagsasalin para sa Italian composer sa entablado ay si Hojin. Samantala, sa eksenang iniuwi ni Hojin ang kanyang lasing na kapatid sa kalagitnaan ng gabi, pinapamanhid ni Jin-suk ang kanyang sakit sa pamamagitan ng padalos-dalos na pagpo-post sa Instagram. Ginagawang pampubliko ang kanyang emosyon. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Hojin at sinabing iba ang paraan niya sa pagharap sa nararamdaman. Mas pinipili niyang akuin ito ng mag-isa. Sa bahay ni Muhi, sinabi ni Yongyu na nagtatanong ang manager ni Hiro tungkol sa schedule niya. Kaswal nitong tinanong kung may nangyari ba sa kanila ni Hiro sa eroplano. Iwinaksi iyon ni Muhi. Sinabing nakatulog lang siya matapos uminom ng isang baso ng alak. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang malaman niyang pansamantalang titira si Yongyu kay Hojin hanggang makahanap ito ng ibang matitirhan. Sa malapit, nagpakita si Dorami na tila nakakulong sa loob ng isang snow globe. Tahimik na nakatitig sa kanya. Bago magsimula ang concert, si Jin-suk, na siyang nag-imbita kina Hojin at Mr. Kim, ay biglang nagpa siya na hindi na lang dumalo. Umalis siya patungong Santiago sa Spain. Sinabing kailangan niya ng oras na mag-isa upang pag-isipan ang kanyang mga nagawa. Sa isang flashback, makikita ang tensyonadong pag-uusap ni Jin-suk at Jisoo kung saan inamin niyang gusto na niyang matapos agad ang kasal. Nang tanungin siya kung bakit, simple lang ang sagot niya, dahil iyon ang gusto ni Jisoo. Sa kasalukuyan, binati ng Italian ambassador si Hojin sa concert at ipinaalam na ang kanilang interpreter ay biglang nagkansela. Hiniling nitong si Hojin na ang pumalit. Pumayag si Hojin. Matapos ang pagpapakilala, hindi na siya bumalik sa kanyang upuan sa tabi ni Muhi. Pagkatapos ng concert, inimbitahan si Muhi na makipag-usap sa ambassador at sa asawa nito. Inaasahan niyang makikita roon si Hojin, ngunit ibang interpreter ang nasa tabi ng mag-asawa. Maya-maya, nakilala siya ni Mr. Kim at malakas na binati si Hojin. Halatang sinusubukang kunin ang kanyang atensyon. Nagkasabay sila sa elevator at kahit tumututol si Hojin, inimbitahan ni Mr. Kim si Muhi na maghapunan sa bahay ni Hojin. Sa bahay, sinubukan ni Muhi na kausapin si Hojin, ngunit nanatili itong malamig at may distansya. Sa pamamagitan ng mga mapaglarong metapora tungkol sa pagkain, ipinahiwatig niyang gusto niyang sumubok muli. Matapos ang magaan na usapan tungkol sa Canada at sa mga talon nito, diretsahan na niyang sinabi ang nais niya. Gusto niya itong balikan. Samantala, naglalakad si Hiro sa Seoul kasama si Nanami. Umaasang si Muhi ang unang tatawag. Ayaw niyang siya ang maunang makipag-ugnayan. Sa kabilang banda, pumunta si Yongyu sa editing room at narinig ang staff na binabanggit na nasa Spain si Jin-suk. Paglabas niya, napansin niyang dumarating si Jisoo sakay ng taxi. Halatang galing sa isang nightclub. Napilay ang bukong-bukong ni Jisan at tinulungan niya itong balutan ng tape. Nag-usap sila at napunta sa mas personal na usapan. Binanggit ni Yongyu na ang kanyang tiyuhin ang CEO ng ahensya. Inungkat niya ang tungkol sa affair na minsang ipinahiwatig ni Jisan at sinabing nag-aalala siya para rito. Hinamon siya ni Jisoo. Sinasabing alam niyang naaakit ito sa kanya. Hinalikan niya si Yongyu at tumalikod. Ngunit hinila siya nito pabalik para sa isa pang halik. Kasabay nito, lalo pang nainip at naiinis si Hiro dahil hindi pa rin siya tinatawagan ni Muhi. Sa bahay ni Hojin, sinabi ni Mr. Kim kay Muhi na minsang nagsulat si Hojin ng libro noong kolehiyo pa ito. Ibinunyag din niyang nakafollow si Hojin sa kanya sa Instagram. Nang makausap ni Mr. Kim si Hojin nang silang dalawa lang, tinanong niya kung bakit ito malamig kay Muhi. Inamin ni Hojin na hindi niya naiintindihan ang wika na ginagamit nito. Akala niya itinanggihan siya, ngunit iba ang ipinapakita ngayon ng mga kilos nito. Hinimok siya ni Mr. Kim na pag-aralan ang wika ni Muhi, tulad ng pag-aaral niya sa iba pang lengguwahe. Habang paalis na si Mr. Kim, nakita ni Muhi ang plaka ni Cory Lane sa bahay at napagtantong pinapakinggan iyon ni Hojin. Nagpasya na rin siyang umalis. Napansin ni Hojin na tila kukunin niya ang sleeve ng plaka at sinabi nitong itago na niya iyon. Inaamin na para talaga sa kanya ang plaka bilang regalo. Sinabi ni Muhi na magkikita pa sila muli marahil sa housewarming ni Yongyu. Ngumiti si Hojin na aaliw sa ideyang may susunod pang pagkakataon. Pagpasok niya sa loob, napansin ni Hojin na ang sleeve lang ang kinuha ni Muhi at naiwan ang mismong plaka. Tinawagan niya ito at sinabing ihahatid niya ang plaka sa apartment nito. Naghintay si Muhi sa labas ng kanyang apartment, puno ng pananabik, ngunit nawala ang kanyang ngiti nang may humintong sasakyan at bumaba ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Napilitan siyang sumakay kasama ang mga ito habang si Hojin ay naghihintay sa kanyang pinto. Walang magawa at hindi siya maabot. Kinaumagahan, tinawagan ni Hojin si Yongyu at nalaman niyang ligtas si Muhi at nasa trabaho. Ipinaliwanag ni Yongyu na hindi ito sumasagot sa tawag dahil sa isang artikulong inilathala. Natuklasan ng mga reporter na ang ama ni Muhi ay chairman ng isang pribadong school foundation at ipinaparatang ng media na lumaki siya sa pribilehiyo. Nang sabihin ni Yongyu kay Muhi na tumawag si Hojin, inamin niyang hindi niya ito sinipot at sinabing hindi muna niya ito haharapin. Sa isang flashback, makikitang sugatan ang batang si Muhi at nakaupo kasama ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Tinanong siya
siya kung hindi ba talaga niya naaalala ang nangyari sa kanyang mga magulang. Tumango ang bata. Sa kasalukuyan, habang nagfi-film, nagsimulang bumalik ang kanyang mga alaala. Nakita niya ang kanyang ama na nakangiti sa kanya noong kaarawan niya, bago ito biglang bumagsak. Nagpakita si Dorami at sinabing totoo ang pinakakinatatakutan niya, na hindi siya kayang mahalin. Pumikit si Muhi sa takot. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi na siya si Muhi, siya na si Dorami. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagpa siya si Hiro na kontakin si Muhi. Isang flashback ang nagpakita na si Dorami ang nagising sa eroplano at hinila si Hiro sa isang halik. Sa kasalukuyan, tahimik na pinagmamasdan ni Jisun ang mga pangyayari habang naghahanda ng mga clip para sa show. Kaswal na nabanggit ng isang katrabaho na si Dorami ay iisang tao lamang ang pinatay gamit ang sarili niyang mga kamay sa buong pelikula, ang kanyang kasintahan. Sa pag-uwi ni Hojin, ay nadatnan niya si Muhi na naghihintay sa loob. Kalmado siyang tumingin dito at ipinakilala ang sarili bilang Dorami. Samantala, sa binyag ng isang bata, nakaupo sa hanay ng mga bisita ang tiyahin at yuhin ni Muhi, mahinahon ngunit mapagmatsyag. Bumukas ang mga pinto at dumating si Muhi na nakasuot ng kapansin-pansing pulang coat. Matulis at sinadya ang kanyang presensya. Lumapit siya bilang ninang ng sanggol, ngunit ang babaeng nakatayo roon ay hindi na si Muhi, siya si Dorami. Pagkatapos nito, mahinahon na lumapit si Dorami sa kanyang tiyahin at tiyuhin. Direkta niyang sinabi na siya si Dorami, hindi si Muhi, at alam niya ang totoo tungkol sa nangyari sa mga magulang ni Muhi. Matatag ang kanyang tinig habang binabalaan niya ang mga ito na huwag nang makialam kailanman sa buhay ni Muhi. At binabanggit niya si Muhi na para bang ibang tao ito. Kalaunan, nagpunta si Dorami sa bahay ni Hojin. Sa sandaling makita siya nito, naramdaman agad niyang may mali. Mas malamig ang tono ng kanyang pananalita at tila hindi pamilyar ang kanyang tingin. Sinabi niya kay Hojin na huwag tanggapin ang paghingi ng tawad ni Muhi at huwag itong payagang sumunod sa kanya papuntang Italy. Dahil sa kakaibang kilos niya, napuno na si Hojin. Sinabi niyang hindi siya makikipagrelasyon sa isang tulad ni Muhi, isang taong pabaya sa damdamin ng iba. Ipinahayag niyang tapos na talagang lahat. Sinabihan siya ni Dorami na huwag ipaalam kay Muhi ang anumang nangyari, na lalo pang nagpalito kay Hojin. Bago pa siya makapag-react, huli na nang mapansin niyang may inihulog na pala siyang tableta sa kanyang baso ng tubig. Lumabo ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagising si Hojin na lutang at nababagabag sa naging asal ni Muhi noong nakaraang gabi. Dumating si Yongyu dala ang kanyang mga gamit at kaswal na binanggit na pumunta si Muhi sa kanyang Pilates class. Dahil hindi mapakali, nagsimulang maghanap si Hojin ng kapalit na interpreter para sa bahagi ng show sa Italy. Ikinonekta siya ng isang kaibigan sa isang taong nagngangalang Yoko at napaisip kung may koneksyon kaya ang lolo ni Hojin na dating nagtatrabaho sa publishing sa pamilya ni Muhi. Sa opisina, nakipagpulong si Yongyu kay Miss Cha, ang writer ng show, at sa iba pang staff para pag-usapan ang schedule sa Italy. Nabanggit ni Miss Cha na labis na mahal ni Hiro ang kanyang pamangkin. Samantala, nag-message si Jisun kay Yongyu at sinabing gusto niya itong makausap. Sinabi niyang umakyat siya sa itaas. Hindi alam na nasa labas pala ng bahay niya naghihintay si Jisun at hindi sa opisina. Sa isang flashback, makikitang magkasama silang umakyat sa tirahan ni Yongyu noong nakaraang gabi. Sa kasalukuyan, muling umakyat si Jisun at nang may babaeng nagbukas ng pinto, mali ang pagkakaintindi niya sa sitwasyon. Samantala, pinuntahan ni Hojin si Muhi. Nakakita siya ng isang tula na nakatago sa loob ng damit na suot niya noong nakaraang gabi. Isang pahinang punit mula sa librong nasa bahay ni Hojin. Agad itong nakilala ni Hojin, ngunit hindi ni Muhi. Taos-puso siyang humingi ng tawad kay Hojin bago umalis para sa isang interview. Kalaunan, naalala ni Muhi ang isang sandali sa nakaraang shoot kung saan pakiramdam niya ay wala siyang kayang gawin. Naalala niyang mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nang muli niya itong imulat, nasa bahay na siya, nakahiga sa kama at tapos na ang shoot. Si Dorami ang pumalit sa kanya noon. Nakipagkita si Muhi kay Hiro para kumain. Habang nakaupo sa malapit ang kanilang mga manager, binigyan niya ito ng regalo para sa pamangkin nito at napansin niyang nagsisimula ng mag-aral ng Korean si Hiro. Maingat siyang tinanong ni Hiro tungkol sa halik sa eroplano, ngunit itinanggi ni Muhi na nangyari iyon. Sa Japanese language, inamin ni Hiro na alam niyang hindi siya hinalikan ni Muhi dahil gusto siya nito, pero nais pa rin niyang magtanong. Pagkatapos ng kanilang pagkain, nagsimulang mag-isip si Muhi kung si Dorami ba ang humalik kay Hiro. Tumayo siya sa harap ng salamin at ipinikit ang kanyang mga mata. Lumitaw si Dorami. Sa sandaling iyon, tumawag si Hojin kay Muhi upang subukang pag-usapan ng lahat. Si Dorami ang sumagot at malamig na tinapos ang tawag. Pagkatapos, lumapit siya kay Hiro at may ibinulong sa tainga nito. Bago umalis, kinuha niya ang pasaporte ni Muhi mula kay Yongyu at ipinahayag na siya ang pupunta sa Italy. Sa opisina, sa wakas ay nagkita sina Yongyu at Jisun. Diretsahang hinarap siya ni Yongyu. Sinabi niyang hindi siya pumapasok sa one-night stand at inakala niyang nagsisimula sila ng isang seryosong relasyon. Nang banggitin ni Jisun ang babaeng nakita niya sa bahay nito, ipinaliwanag ni Yongyu na lumipat na siya at hindi na roon nakatira. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, halatang napahiya si Jisun. Sa Italy, nag-i-enjoy si Dorami sa pagkain ng ice cream sa isang maliit na tindahan nang biglang sumulpot si Hojin sa kanyang harapan. Sa wakas, naunawaan na niya ang katotohanan. Siya ang isa pang pagkatao ni Muhi. Sinubukan ni Hojin na alamin ang nakatagong nakaraan ni Muhi. Umaasang mauunawaan kung bakit umiiral si Dorami, ngunit wala siyang ibinunyag. Mahinahon, ginamit ni Hojin ang kanyang pagka-fluent sa Italian upang isauli ang lahat ng padalos-dalos na pinamili ni Dorami. Sigurong nakalak ang kanyang credit card at ubos ang baterya ng kanyang telepono.
Tinanong siya ni Hojin kung mawawala ba siya kapag naging masaya na si Muhi. Sumagot si Dorami na maaaring oo. Sa kahilingan niya, pumunta si Hojin para bilhan siya ng kape. Ilang sandali pa, nagising si Muhi na lutang at saka lamang napagtantong nasa Italy siya. May isang taong papalapit sa kanya sa kabila ng plaza. Hindi si Hojin iyon, si Hiro. Sinabi pala ni Dorami sa kanya na hihintayin siya sa Clock Square. Habang magkatapat na nakatayo sina Muhi at Hiro, lumabas si Hojin mula sa cafe at nakita sila mula sa malayo. Samantala, sina Hiro at Muhi ay dumalo sa isang opera bilang bahagi ng itinerary ng show. Habang nakatayo sa engranding bulwagan, masiglang ikinuwento ni Muhi kung gaano niya kamahal ang sikat na opera scene mula sa Pretty Woman. Pinatugtog ng crew ang mismong piraso ng musikang iyon at ikinagulat ng lahat ng marahang sumabay si Muhi sa pagkanta. Malinaw at madali niyang nabibigkas ang mga liriko. Namangha ang crew, humanga sa isang panig niya na hindi nila inaasahan. Sa isang flashback, makikita si Hiro sa bahay bago lumipad papuntang Italy, nakikipaglaro sa kanyang pamangkin. Pabirong binanggit ng kapatid niya ang tungkol sa halik nila ni Muhi, dahilan para siya'y mailang. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Hiro ng mensahe mula kay Muhi. Isang litrato ng kanyang lokasyon at maikling linyang nagsasabing hinihintay siya nito. Balik sa Italy, nakita ni Hiro si Muhi na mukhang totoong nalilito at umaming hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. Habang binubuo niya ang mga pangyayari, napagtanto niyang si Dorami ang nag-imbita kay Hiro. Sa sandaling iyon, naunawaan niyang maaring totoo nga ang sinabi ni Hiro tungkol sa halik. Direkta niyang tinanong si Hiro kung gusto siya nito. Masiglang sumagot si Hiro na hindi. Agad namang nilinaw ni Muhi na hindi rin niya ito gusto at ang tensyon sa pagitan nila ay napalitan ng isang kakaibang tapat na pagkakaunawaan. Opisyal nang nagsimula ang filming ng reality show at nakaramdam si Muhi ng tahimik na ginhawa nang marinig niyang muli ang boses ni Hojin sa kanyang earpiece. Habang nagpapatuloy ang Italy segment, hindi na kanya ang kanyang mga gabi. Tuwing umaga, nagigising siya sa mga litrato sa kanyang Instagram, mga pagkain at inumin na hindi niya maalalang tinikman. Sa sunod-sunod na flashback, makikitang sinasamahan ni Hojin si Dorami gabi-gabi. Matiising pinagbibigyan ang mga kapritso nito. Isang gabi, hiniling ni Dorami kay Hojin ang mga liriko ng opera mula sa Pretty Woman. Sinasabing kailangan ni Muhi itong kabisaduhin upang magmukhang matalino pagdating ng tamang oras. Napansin ni Hojin na tila tunay na masaya si Muhi kamakailan at tinanong si Dorami kung bakit nandyan pa rin siya. Sumagot si Dorami na naaalala ni Muhi ang kanyang nakaraang aksidente, ngunit pinipili lamang magpanggap na hindi. Nang marahang tapikin ni Hojin ang ulo ni Dorami bilang paglalambing, bigla niya itong kinagat, matalim at hindi mahulaan. Bumalik ang kwento sa Opera Hall, kung saan nagulat si Muhi nang mapagtantong naiintindihan niya ang Italyan nang walang kahirap-hirap. Kinagabihan, muli na namang nagkasama sina Dorami at Hojin. Sa pagkakataong ito, ninakaw ni Dorami ang film camera ni Hiro. Iginit niyang kailangan itong mawala upang sa kalaunan ay mahanap ito ni Muhi at makuha ang loob ni Hiro. Tinakot niya si Hojin upang itago ito para sa kanya. Habang sabay-sabay na nagdi-dinner ang crew, napansin ni Miss Chan na hindi na suot ni Jisan ang kanyang engagement ring. Mabilis itong ibinalik ni Jisan at nagkunwaring walang problema, bagay na halatang ikinainis ni Yongyu. Sa labas, natanaw ni Nanami si Hojin mula sa malayo. Nakilala niya ang coat nito at napagtantong may kasama itong babae. Kinabukasan, nagkagulo nang mawala ang kamera ni Hiro. Palihim itong inilagay ni Hojin sa lugar kung saan tiyak na makikita ito ni Muhi. Bigla niyang naisip na maaaring nakunan siya ni Dorami ng litrato gamit ang kamera. Dinala niya sa isang tabi si Muhi sa dahilang susuriin ang footage. Nagkaroon sila ng maikli ngunit tahimik na pag-uusap bago muling tawagin si Muhi. Kalaunan, nilapitan ni Nanami si Hojin at sinabing may itatanong siya. Bago mag-book ng opera tickets para kina Hiro at Muhi, ipinaliwanag niyang nakita niya itong may kasamang babaeng suot ang sapatos ni Muhi. Walang pag-atubiling nagsinungaling si Hojin at sinabing hindi si Muhi iyon. Pagkatapos, binisita ng team ang exhibition ng isang Japanese photographer sa kahilingan ni Hiro. May personal siyang connection dito dahil ito ang kumuha ng kanyang debut photos. Nagkaroon ng problema nang malaman ng crew na ang susunod nilang filming location, isang winery, ay nasunog. Naalala ni Miss Chan na may kakilala si Jinsuk na may-ari ng winery at hinikayat si Jisun na tawagan ito. Tumawag si Jisun at nakakuha sila ng bagong lokasyon. Sa isang maikling eksena kasama ang may-ari ng winery, may pahiwatig na maaaring siya ang ina ni Hojin o ni Jinsuk, ngunit walang kumpirmasyon. Kalaunan, bumalik si Hojin sa restaurant na pinuntahan nila noon ni Dorami. Mag-isa na lamang. Sinabi ng server na tuwing bumibisita si Dorami, lagi siyang gumuguhit ng 4-leaf clover sa isang napkin at umaasang makaguguhit ng ikapito balang araw. Naniniwalang magdadala iyon ng swerte. Sa exhibition, huminto si Muhi sa harap ng isang litrato ng Northern Lights. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang unti-unting bumabalik ang mga alaala niya kay Hojin. Ilang segundo lang, muli siyang naging si Dorami. Napansin ni Hiro ang biglaang pagbabago sa kanyang kilos at aura. Kalaunan, hinanap ni Dorami si Hojin at sa wakas ay inamin ng totoo. Nakikipagkita siya rito dahil mahal pa rin siya ni Muhi, ngunit hindi ito kayang makasama ng lantaran. Nabubuhay si Muhi sa takot na baka matuklasan ni Hojin ang kanyang pinakamalalim na lihim. Pinatay ng kanyang ina ang kanyang ama at pagkatapos ay tinangka rin siyang patayin. Ang traumang iyon ang sumira sa kanyang pagkabata at humubog sa paraan ng kanyang pagmamahal ngayon, nagmamakaawa sa lambing. Tapos biglang tatakbo palayo. Nang marinig ito, natigilan si Hojin. Tahimik niya itong niyakap. Mahigpit siyang niyakap pabalik ni Dorami at nakiusap na layuan na niya si Muhi. Sinabi niyang kapag ginawa niya iyon, saka lamang titigil si Muhi sa pagkakapit sa pantasya ng masayang wakas kasama si Hojin.
Hojin. Samantala, sa paggising ni Dorami sa loob ng photography exhibition, walang pag-aalinlangan, lumabas siya upang hanapin si Hojin. Tahimik siyang sinundan ni Hiro, ngunit naramdaman ni Dorami ang presensya nito. Lumingon siya, marahang umiling, at magalang na yumuko bago tuluyang umalis. Habang pinagmamasdan ni Hiro ang kanyang paglayo, may bigla siyang napagtanto. Ang paraan ng kanyang pagyuko ay eksaktong gaya ni Dorami sa pelikula. Kinabukasan, nakilala ni Muhi ang isang batang Italyana na nagngangalang Maria, isang batang nakasama ni Dorami noong nakaraang gabi. Masayang nagtanong si Maria tungkol kay Hojin at tinawag itong babe, katulad ng palaging tawag ni Dorami. Nalito si Muhi, hindi maunawaan kung sino ang tinutukoy ng bata. Kalaunan, narinig niya si Miss Cha na kaswal na binabanggit na nakita niya si Hojin kasama ang kanyang girlfriend. Mas masakit kaysa sa inaasahan ng tama ng mga salitang iyon kay Muhi. Dahil sa biglaang pagbabago ng filming plans, dadalo na ang team sa isang Italian wedding sa isang winery. Ipinaalam ito ni Nanami kay Hiro at iniabot ang mga opera ticket na para sana sa kanya at kay Muhi. Nag-atubili si Hiro kung iimbitahan ba si Muhi, hanggang sa banggitin ni Nanami na nakita niya si Hojin na may kasamang babaeng tila malapit dito. Hindi mapakali si Muhi, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang ideya ng Italian girlfriend ni Hojin. Nang mapansin ni Hiro ang kanyang pagkabalisa, marahan niya itong pinayuhan na huwag nang tanungin si Hojin tungkol dito dahil baka pagsisihan niya iyon. Sa ibang lugar, sinabi ni Jisung kay Hojin na ang bagong filming location ay ang winery ng kanyang ina. Nanigas si Hojin at hiniling na itago muna ang relasyon nila sa natitirang crew. Kalaunan, kaswal na tinanong ni Muhi si Hojin kung paano sabihin ng babe sa Italian. Saka diretsahang ibinunyag na alam niya ang tungkol sa Italian girlfriend nito. Inamin ni Hojin na may kasama nga siyang babae at inalok pang ipaliwanag kung sino iyon, ngunit pinigilan siya ni Muhi bago pa siya makapagsalita ng buo. Pagdating ng team sa winery, sinalubong sila ng ina ni Hojin na si Mijung at ng isang lalaking nagngangalang Dario. Nanatiling nakaupo si Hojin sa loob ng van at tumangging sumama sa pagpapakilala. Habang nagsisimula ang filming, nakilahok sina Hiro at Muhi sa iba't ibang aktibidad sa paligid ng winery. Sa loob ng bahay, napansin ni Muhi ang isang litrato na kasama si Mr. Kim. Dahan-dahan, nabuo sa isip niya ang katotohanan. Si Mijung ang ina ni Hojin. Sa harap ng kamera, marahang hinikayat ni Muhi si Mijung na kausapin ang kanyang anak, kaya't napilitan si Hojin na sumama sa hapunan. Kalaunan, nagbukas ng damdamin si Hojin kay Muhi. Inamin niyang hindi maganda ang relasyon nila ng kanyang ina. Matapos ang isang malaking pagtatalo, hindi sila nag-usap sa loob ng 13 taon. Sinabi niya kay Muhi na kailangan nitong dumalo sa hapunan kasama siya, dahil ito ang nagdala sa kanya sa sitwasyong iyon. Itinuro ni Muhi na ang kasal na ginaganap sa winery ay kina Dario. Nang makita nilang sinusubukang hawakan ni Dario ang kamay ni Mijung, mali ang pagkakaintindi ni Hojin at nagwala, nauwi sa mainit na komprontasyon. Natigil lamang ang pagtatalo nang ihayag ni Mijung na siya ang ikakasal kay Dario. Nabigla si Hojin at tumutol. Hindi matanggap na magpapakasal ang kanyang ina sa isang mas batang lalaki. Biglang naputol ang tensyon nang bigla na lamang bumagsak si Muhi. Dali-daling lumapit si Hojin sa kanya at inasikaso ang kanyang nabugbog na binti. Tahimik niyang sinabi kay Muhi na alam niyang sinadya niyang matumba upang mapahinto ang away. Habang marahan niyang nilalagyan ng yelo ang sugat nito, unti-unting natunaw ang distansya sa pagitan nila. Magtatanong na sana si Muhi tungkol sa girlfriend niya nang dumating si Dario at sinabing handa nang makipag-usap si Mijung. Sa kanilang pag-uusap, tuluyan nang nabuksan ang nakaraan. Inamin ni Hojin na ang tanging nobelang na isulat niya ay tungkol sa pagsasama ng kanyang mga magulang. Inamin naman ni Mijung na nasaktan siya sa paraan ng paglalarawan nito sa kanya, kaya sinunog niya ang libro sa galit. Umalis at nanumpang hindi na ito kakausapin muli. Matapos ang maraming taon ng katahimikan, sa wakas ay nagkapatawaran sila at nagkaayos. Naging maganda ang takbo ng kasal. Sa hapunan, sa wakas ay sinabi ni Jisung sa kanyang mga katrabaho na tuluyan ng kanselado ang kanyang kasal. Kalaunan, hinanap niya si Yongyu at inamin na dahil sa tawag ni Jinsuk, napagtanto niyang hindi na niya ito namimiss. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, pinagmamasdan ni Hojin si Muhi mula sa malayo. May banayad ng ngiti sa kanyang labi, ngunit umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita ni Dorami, kaya tahimik siyang umalis. Napansin iyon ni Muhi at sinubukang sundan siya, ngunit pinigilan siya ni Hiro. Ipinakita niya ang maikling mensahe ng pamamaalam na inihanda niya sa Japanese language para sa huling shoot nila kinabukasan, na nagsasabing susuportahan niya ito bilang kaibigan. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha ni Hiro. Natagpuan ni Mijung si Hojin na mag-isa, pumipili ng bote ng alak. Inakala niyang ibabahagi niya iyon kay Muhi. Umiling si Hojin at sinabing hindi maaaring magkaroon ng masayang wakas si Muhi kasama siya. Marahang pinayuhan siya ni Mijung na huwag takasan ang mga bagay na mahalaga. Kalaunan, nasalubong ni Hojin si Muhi na hinahanap siya. Ipinaliwanag nitong gusto lang niyang magpaalam dahil huling shoot na nila kinabukasan. Humingi siya ng tawad sa lahat at tumalikod na sana. Hinawakan ni Hojin ang kanyang pulsuhan at hinila siya pabalik. Sinabi niyang ang matagal na niyang paniniwala na walang sinumang magmamahal sa kanya ay isang ilusyon lamang. Umaasa siyang matagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Bumalik ang kwento sa pinakaunang eksena. Magkatabi sina Hiro at Muhi sa isang makasaysayang kuta sa Italy. Sinabi ni Hiro na talagang gusto niya siya. Nabigla si Hojin habang isinasalin ang mga salita. Tumingin si Muhi sa kamera at tinanong kung ano ang dapat niyang isagot. Sinabi ni Hojin na isasalin niya ang anumang piliin niyang sabihin. Sumagot si Muhi sa Ingles na ganoon din ang nararamdaman niya. Ngunit kalaunan, sa pribadong pag-uusap ni Hiro at Nanami, nabunyag ang katotohanan. Minsan na pala siyang tinanggihan ni Muhi noon. Sa pagkakataong ito, siya naman ang tinanggihan. Dumalo sina Hiro at
Muhi sa opera gamit ang mga tiket na binili niya. Saglit na lumabas si Muhi at nadatnan si Nanami na naghihintay. Pinuri ni Nanami ang kanyang sapatos at binanggit na kapareho iyon ng suot ng girlfriend ni Hojin. Samantala, nagpadala si producer Park kay Muhi ng isang video na kinunan matapos ang huling shoot. Doon, makikitang mag-isa si Hojin sa van. Nakabaon ang muka sa kanyang mga kamay bago tuluyang mapaiyak. Nalunod sa emosyon, ipinikit ni Muhi ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, para siyang bumalik sa bahay ng kanyang kabataan, saka tila inaanod sa mga pira-pirasong alaala ni Dorami sa Italy. Sa wakas, naging malinaw ang lahat. Bawat gabi pala ay kasama ni Hojin si Dorami. Pumunta si Muhi sa restaurant kung saan dating magkasamang umuupo sina Dorami at Hojin. Sa isang napkin, maingat niyang iginuhit ang ikapitong 4-leaf clover at nagsulat ng kahilingan sa ilalim nito, naway magliwanag ang mundo sa ilalim ng mga aurora. Kalaunan, nakita ni Hojin ang napkin. Sa parehong sandali, nakatanggap siya ng litrato mula kay Muhi at agad niya itong pinuntahan. Sinabi ni Muhi na naaalala na niya ang lahat at inaming mahal pa rin niya siya sa sarili niyang paikot-ikot na paraan. Sa wakas ay umamin din si Hojin. Nang tila hindi pa rin niya lubos maintindihan, lumapit siya at hinalikan siya. Walang iniwang puwang para sa pagdududa. Samantala, sa isang maikling video mula sa isang noodles shop sa Japan na biglang nag-viral, ang may-ari nitong si Eugene ay biglang laman ng internet. Sa mga komento, may isang taong basta na lamang nagbanggit na minsan daw nitong nakadate si Dorami. Lalong umigting ang kuryosidad ng mga netizen. Naghukay sila ng impormasyon at natagpuan ang isang lumang Instagram photo ni Muhi at Eugene na magkasama, kaya nadamay ang pangalan ni Muhi sa ingay. Sa Italy, dinala ni Hojin si Muhi sa tahimik na lugar kung saan siya tumutuloy, malayo sa mga kamera at sa mundo. Nagsalita siya ng tapat. Sinabi niya kay Muhi na nagpapasalamat siya kay Dorami dahil sa pamamagitan nito ay mas naunawaan niya ang mga takot ni Muhi dahil alam niyang takot ito sa mga pagtatapos. Hiniling niya na isipin na lang nilang darating din ang araw na maghihiwalay sila at dahil doon, iminungkahi niyang mag-date sila ng malaya ngayon nang hindi kumakapit sa ideya ng perpektong wakas. Nagkasundo silang maging magkasama kahit isang buwan man lang, pinipiling pahalagahan ang kasalukuyan kaysa magpadala sa takot. Habang inaabot ni Muhi ang hairdryer, biglang namatay ang kuryente. Naiwan ang hapunan, nabalot ng dilim ang silid, ngunit lalo lamang tumindi ang tensyon sa pagitan nila. Unti-unti silang naglapitan, at ang kanilang pag-aalinlangan ay nauwi sa isang halik. Sa isang flashback, makikitang natagpuan ni Hiro si Muhi sa labas ng opera house, may luha sa mga mata. Marahan niyang sinabi na alam niyang may ibang laman ang puso nito at hinikayat siyang huwag mag-atubili. Habulin ang taong tunay niyang gusto. Sa kasalukuyan, mag-isa si Hiro. Nilulunod ang pagkadismaya sa alak. Sa eroplano pa uwi, napansin ni na producer Park, Miss Cha at Jisoo ng isang nakakabahalang balita. Isang post ang kumakalat online na inaakusahan si Muhi na may kinalaman sa isang lalaking may asawa. Pinagdurugtong-dugtong ng mga tao ang mga timeline at sinasabing nagtapat ang pagbubuntis ng babae at ang nakaraang relasyon ni Muhi. May lumitaw pang litrato mula sa isang isla sa Japan at inakala ng marami na si Eugene ang lalaking kasama roon. Ngunit agad itong nakilala ni Jisan. Si Hojin iyon. Kinabukasan, nadatnan ni Nanami si Hiro na hindi magising sa kanyang hotel room at nagpanik. Tumawag siya kay Hojin upang tumulong makipag-usap sa Italian staff. Maayos na ipinaliwanag ni Hojin ang sitwasyon. Nagising si Hiro kalaunan na may swero sa braso. Lumabas na napaghalo niya ang allergy medicine at alak nang hindi sinasadya. Lalong lumakas ang mga chismis tungkol kay Muhi. Alam niyang kung direkta siyang magtatanggol sa sarili, baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Kaya nagpost siya ng litrato kasama si Eugene at ang asawa nito, sinasabing magkaibigan lamang sila. Bahagyang humupa ang ingay. Pagbalik sa South Korea, nakipagkita kina Muhi si Eugene at ang kanyang asawa upang magpasalamat dahil hindi inaasahan ay nadagdagan pa ang customers ng negosyo nito. Ngunit humingi pa siya ng isa pang pabor. Sinasabing may sakit ang kanyang anak at kailangan niya ng tulong sa pagpopromote ng kanyang mga produkto. Napuno si Muhi at tinawag siyang walang hiya. Malamig na sinabi ni Eugene na noong sila pa, palagi siyang kinakabahan na iiwan siya nito, isang linyang tumama mismo sa kanyang sugat. Samantala, sinabi ni Mr. Kim kay Hojin na narinig niya ang tungkol kay Mr. Cha, ang chairman ng Myungjin Foundation. Nabanggit niyang pumanaw na ang nakababatang kapatid ni Mr. Cha, habang ang nakatatanda ay nakatira sa ibang bansa. Dahan-dahang napagtanto ni Mr. Kim kung bakit nagtatanong si Hojin at binati pa siya. Ngunit dumilim ang mukha ni Hojin nang mapagtanto niyang muntik nang maniwala si Mr. Kim sa mga chismis tungkol kay Muhi. Umalis siyang bigo. Mas masahol pa, hindi man lang niya makitang muli si Muhi dahil napagkasunduan nilang maglayo muna hanggang humupa ang ingay. Sa agency, sinabi ng tiyuhin ni Yongyu na ililipat siya sa sports department, ang posisyong matagal na niyang gusto. Ang kapalit, kailangan niyang lumipat sa Europe sa loob ng isang buwan. Dahil sa lumalalim niyang damdamin para kay Jisan, mabigat ang desisyong iyon para sa kanya. Kinagabihan, umuwi si Hojin at nadatnan si Muhi na naghihintay. Nagpanggap itong si Dorami, ngunit agad niya itong nabasa. Inamin niyang dumating siya upang sabihin ang isang bagay na hindi niya kayang sabihin bilang si Muhi. Sinabi niyang maaari siyang iwan ni Hojin kung gugustuhin ito. Ang pakikipagrelasyon sa isang public figure ay nangangahulugang mabubunyag ang bawat sulok ng buhay nito at handa siyang tanggapin kung lalayo siya. Marahang pinanatag siya ni Hojin. Sinabi niyang wala siyang pakialam doon at pinaalalahanan siyang mag-focus sa ngayon dahil napagkasunduan na nilang may hangganan ang kanilang hinaharap. Tumango si Muhi, tinanggap iyon at tahimik silang nagkaunawaan. Kinabukasan, bumiyahe si Hojin patungong Busan para sa trabaho at sumakay ng tren. Nagkataon namang nasa parehong tren si Jisan. Samantala, pumunta si Muhi sa studio kung
saan sinabi ni Miss Cha na nais niyang isama sa edit ang confession scene mula sa Italian castle. Binaliwala iyon ni Muhi bilang linyang para lang sa show. Ngunit sinabi ni Miss Cha na totoo iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Hiro. Kapansin-pansin ang pagbuti ng kanyang Korean. Naramdaman niyang nais siyang tanungin ni Muhi tungkol sa nangyari sa kastilyo at tahasan niyang inamin na talagang nagustuhan niya ito. Sa tren, nagbalik tanaw si Jisoo tungkol sa Japan. Tinanong niya si Hojin kung naaalala pa nito ang Enoshima, ang isla na minsan niyang hiniling na maging regalo. Pagkatapos, itinanong niya ang matagal na niyang kinikimkim. Pumunta ba siya roon noong kaarawan niya? Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Hojin at marahang nagtanong, minsan ba siyang nagustuhan nito? Samantala, sina Hiro at Muhi ay pinapanood ang rough cut ng reality show. Sinabi ni Miss Cha na maaari nilang alisin ang huling confession scene kung gugustuhin nila. Ngunit kalmadong sinabi ni Hiro na ayos lang sa kanya na manatili iyon. Pinanood niya ito nang walang pagsisisi. Sa tren, sa wakas ay naging tapat si Hojin kay Jisoo. Inamin niyang nagustuhan niya ito noon. Nilinaw nila ang mga hindi pagkakaunawaan na matagal nilang dala at naghiwalay ng may malinaw na pag-unawa imbes na sama ng loob. Sa Seoul, humingi ng tawad si Muhi kay Hiro dahil pinaasa niya ito. Ipinaliwanag niyang si Dorami ay hindi tumingin kay Hiro bilang pag-ibig, kundi bilang isang happy ending, isang pagtakas mula sa masakit na realidad. Tahimik na nakinig si Hiro at tinanggap ang kanyang paliwanag. Samantala, nakipagkita si Mr. Kim kina Mr. Cha at sa asawa nito sa tulong ng kanilang kaibigang si Mr. Oh. Nag-aalala, ipinaliwanag ni Mr. Kim na parang anak na ang turing niya kay Hojin. Diretsahang sinabi ng tiyahin ni Muhi kay Mr. Kim na pigilan si Hojin na makasama si Muhi. Kinagabihan, bumalik si Hojin mula Busan at nakipagkita kay Muhi sa istasyon ng tren. Dinala siya ni Muhi sa isang lugar na tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Magkatabing nakatayo, nangako silang balang araw ay pupunta sila sa isang dark sky reserve upang pagmasdan ang Milky Way. Sa Busan, ipinagmamalaki ni Jisoo si Yongyu sa kanyang mga kaibigan nang bigla itong dumating. Sinabi nitong may mahalaga siyang sasabihin, saka siya niyaya magpakasal. Ipinaliwanag niyang pupunta siya sa UK para sa trabaho kasama ang isang sports client. Ngunit ayaw niyang mawala si Jisoo. Ngumiti si Jisoo at sinabing hindi nila kailangang maghiwalay. Matagal na niyang balak mag-aral sa ibang bansa. Maaari silang magkasama. Kalaunan, nakipag-usap si Muhi sa kanyang psychiatrist at inaming matagal na niyang hindi nakikita si Dorami. Iminungkahi ng psychiatrist na maaring simbolo lamang si Dorami, isang anino mula sa kanyang nakaraan at hindi hiwalay na pagkatao. Di nagtagal, binisita ni Mr. Cha si Hojin at ibinunyag ang katotohanan. Hindi kailanman ikinasal ang ina ni Muhi sa kanyang ama. Ginamit niya ang bata upang mapalapit dito at ang obsesyong iyon ang nauwi sa trahedya. Habang namimili si Muhi, hinarap siya ng kanyang tiyahin at ibinunyag na sinasabi ng kanyang tiyuhin kay Hojin ang lahat. Tinanong ni Muhi kung bakit siya ang sinisisi gayong wala naman siyang kasalanan. Malamig na sumagot ang tiyahin niya na kamukhang-kamukha niya ang kanyang ina. Sa harap ng salamin, biglang naunawaan ni Muhi ang lahat. Si Dorami ay hindi kailanman isang alter ego. Siya ang refleksyon ng kanyang ina. Ang takot, sakit at dilim na minana niya. Hindi kinaya ni Muhi at bumagsak siya. Sa isang flashback, nabunyag ang katotohanan. Sinubukan siyang pilitin ng kanyang ina na kainin ang lasong cake na ikinamatay ng kanyang ama. Nang tumanggi si Muhi, sinabi ng kanyang ina ang mga salitang umalingaw-ngaw sa buong buhay niya na walang sinumang magmamahal sa kanya at hinding-hindi siya magiging masaya. Nagising si Muhi sa ospital makalipas ang 3 araw. Sinabi ni Yongyu kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Dumating si Hojin nang nagmamadali at nagpalitan sila ng tahimik ngunit magaan ng ngiti. Samantala, si Hiro, na ilang araw ding nag-alala, ay nakahinga ng maluwag nang mabalita ang ayos na siya. Pagkatapos, ibinunyag ni Hojin ang huling katotohanan. Hindi pala namatay ang mga magulang ni Muhi. Naisalba sila ng mga paramedic. Ang kanyang ama ang tiyuhing nakatira sa ibang bansa, habang ang kanyang ina ay naglaho. Nagsinungaling si Mr. Cha dahil sinabi ni Muhi na wala siyang naaalala. Umandar din ang kwento ni Hiro. Sa Japan, nag-audition siya para sa isang Hollywood role. Sinabi niya sa direktor na may natutunan siyang mahalaga. Kung hindi mo ipaglalaban ang gusto mo, habang buhay kang magsisisi. Sinabi ni Nanami na tunay na siyang nag-mature. Gumawa si Muhi ng mahirap na desisyon. Hahanapin niya ang kanyang ina at ang tanging makakatulong ay ang kanyang ama. Sa airport, sinabi niya kay Hojin na makipaghiwalay na muna sila ngayon upang kapag bumalik siya ay maaari niya itong pilitin na ligawan siyang muli ng maayos at manatili ng matagal. Naghiwalay sila ng may ngiti imbes na luha. Habang wala siya, umalis sina Yongyu at Jisoo papuntang UK. Bumalik sa bahay ang ina ni Hojin at ipinamahagi ang lahat ng libro ng kanyang yumaong asawa. Tuluyang pinapalaya ang sarili sa nakaraan. Lumipas ang panahon, dumating ang Pasko. Ipinagdiwang ng reality show crew ang pagsusumite ng final cut. Ipinagmamalaki ni Jisoo ang kanyang engagement ring. Fiancé na niya si Yongyu. Nakatanggap si Hojin ng mensahe mula kay Muhi. Iniimbitahan siyang panoorin ang Milky Way. Pumunta siya sa Dark Sky Reserve na minsan nilang napag-usapan. Naghihintay doon si Muhi. Gamit ang translation app sa kanyang telepono, sinabi niya kung gaano niya ito namimiss. Sa kanyang mga kamay ay isang bouquet ng mga clover. Sa pagkakataong iyon, naubusan ng salita si Hojin. Naghalikan sila habang bumukas ang observatory sa itaas nila at napuno ng mga bituin ang kalangitan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.